He's so cute. Ay! Okay guys, mag-a-unmold tayo ngayon ng ating work, ginawa sa workshop kahapon na organic soap or artisan soap. Wow, ang bango. See, ang bango. Ang bango at ang ganda. Ito yung soap natin, guys. Yung kulay ng soap ko is pastel green and pastel na pink. Ayan. Sa tingin ko mas okay yung gagamitan mo talaga ng silicone mold sa loob nito. Kasi ang hirap yung i-unmold. Hindi ko sure kung tama itong ginagawa ko. Pero kailangan ko siguro talagang gantuhin to. Kasi sobrang thick. Ako ready sa unmolding. Sabi ng aming teacher, master namin, mas magandang pang-cut daw sa mga gantong klaseng soap is yung steel na para siyang alambre, string. Steel string. Oh my god, ano na nangyayari? Paano ko ito ma-unmold? Ayun. Unti-unti na guys, lumalabas. Kunting tiis lang. Ayan, parang naririnig ko na. Bugbog. Good. Yan ako, konti na lang. Yun. Diba? Oh my god. This is it. Oh, look at that. Ang ganda. Galing muna natin yung mga parchment paper. Guys, eto, ayun na nga, sabi nga sa expert, yung curing ng ganitong mga klaseng soap na cold process is 4 to 6 weeks dapat bago mo siya pwedeng magamit. Okay? Ganun siya katagal yung curing niya. Para talaga maganda ang pagka-lather ng inyong soap and syempre, para talagang tumigas. Kasi, katulad ngayon, dahil day 1, kailangan natin i-cut, malambot pa siya guys. So, need ng curing process na 4 to 6 weeks. Piling ko nilagay nila yata dito wax paper. Pero dapat merong para kung may narinig na parang may special paper pa na ginagamit talaga na mas maganda daw yun dahil hindi dumidikit sa mismong sakon na ganitong kadikit yung paper na yun. Special paper din. Oh my god. Aesthetic. So dahil wala akong string na pang-cut dito, ito nagamit ko, kuchilyo lang talaga guys. So kailangan ko lang ng matiyagang paghiwa na pantay sila. Mas pantay kasi kung stainless steel na string ang ginagamit panghiwa ng mga ganito. Di ba may mga talaga, soap cutter talaga yung binibili. So dahil wala pa tayo, kuchilyo, but be careful ha. So yan. May take mga 1 inch kalaka, hindi ko yung susugatan, inano ko lang. So, ganyan. Pero parang, sige, hiwaan ko muna. Para magmukhang maganda, ayan. Pero syempre, magagamit pa natin. Kumbaga, scrap to scrap. Magagamit pa natin yan. So, ang laki ng soap na gagawin ko is mga nasa 1 inch. Ganda na! Aesthetic! Pangalawa. Ayun ang ganda guys. Look at that. Yung style niya. Tsaka ang bango nito. Citrus yung nilagay ko kasi dyan. Citronella and rosemary yung aroma niya. Okay. Tatlo. That every little piece, iba-iba siya. Diba? Iba-iba. Ang ganda. Perfect. Excited. Oo nga, medyo tabingi yung iba. Pero syempre, personal use pa naman to. Hindi pa naman ito pambenta, guys. Trial pa lang nga eh. Perfect!
Parang sa tingin ko ito yung perfect. Ang ganda ng pagka-ano. Volcanic eruption. And last, 2. Oh my god. Ang ganda. Diba? Iba-iba ng mukha. Ang ganda guys. This is so amazing and so beautiful. Look at that. Look at the art of my artisan soap. So aesthetic. Ang ganda guys. So ayun. Saka ang bango niya. Ang sarap naman gamitin. Pero guys, ang curing, as I said, 4 to 6 weeks bago siya pwedeng gamitin. So kailangan ko pa ito siyang isang tabi. Yung hindi siya magkakaroon ng molds, hindi magkakaroon ng hindi maaalikabukan. Basta safety area siya na kaya niyang mag-cure doon. Okay? So I think ilalagay ko siya dito. Bakit parang ano daw, much better daw gumamit ng kahoy para for curing ng mga sabon. Pero syempre, mga weekly, kailangan mo rin bantayan yung mga sabon para maiwasan yung mga molds. Syempre, ayaw naman natin ma-molds yung ating sabon. Kasi gagamitin natin ito. So, yun lang guys. Ang cute. Ay! Tada!